Naranasan mo na bang maramdaman na kahit anong pagsisikap mo, may humahadlang pa rin sa iyong mga biyaya? Parang ang swerte, pag-ibig, at pera ay laging abot tanaw ngunit hindi maabot. Isipin mo kung may isang sikretong pangungusap na kayang hugasan lahat ng bigat at negatibong enerhiya na pumipigil sa iyo. Isang pangungusap na simple lang pero napakalakas, na kapag binigkas habang naliligo, nililinis nito ang iyong aura at inaanyayahan ang kasaganaan sa iyong buhay. Marami ang hindi pinapansin nito pero ang mga sumubok ay nakaramdam ng gaan, higit na swerte, at mas malakas na hatak sa mga biyaya. Manatili ka dahil maaaring ito ang susi sa matagal mo nang hinihintay na pagbabago. Bawat pamilyang Pilipino ay alam ang kapangyarihan ng paglilinis, hindi lang ng katawan, kundi pati ng espiritu. Mula sa mga pamahiin ng ating mga lolo't lola hanggang sa mga ritual na pabulong na ibinabahagi ng mga manggagamot, ang tubig ay lagi nang itinuring na sagrado. Hindi lang ito nag-aalis ng dumi, hinuhugasan din ito ang inggit, sumpa, at bigat ng enerhiya na tahimik na kumakapit sa atin. Isipin mo, ilang beses mo na bang naramdaman ang pagkaubos ng lakas matapos makasalamuha ang ilang tao, o ang sunod-sunod na kamalasan matapos makatanggap ng masasamang balita? Iyan ang aura mo na nagsasalita. Ang aura ang hindi nakikitang enerhiya na nakapalibot sa iyo, na siyang humihila o tumutulak sa mga bagay na papasok sa buhay mo. Kapag ito ay barado, hindi makadaloy ang mga biyaya. Pero kapag ito ay nalinis, bumubukas ang mga pintuan, dumarating ang pera, natatagpuan ka ng pag-ibig, at sumusulpot ang mga oportunidad na hindi mo inaasahan. Ang sikreto ay simple, hindi mo kailangan ng magastos na ritual. Kailangan mo lang ang iyong paliligo, ang iyong tinig, at isang pangungusap. At ngayon, matutuklasan mo ang eksaktong mga salita na gigising sa nakatago mong enerhiya, paliwanag tungkol sa aura at enerhiya. Bago natin ibunyag ang pangungusap, unawain muna natin kung bakit napakahalaga ng iyong aura. Ang aura ay parang hindi nakikitang kalasag ng liwanag na nakapalibot sa iyong katawan. Bawat iniisip mo, bawat emosyon na nararamdaman mo, bawat salitang binibigkas mo, lahat ito ay lumilikha ng mga vibration na lumalawak at bumabalot sa iyong aura. Kapag maliwanag at malinis ang aura mo, kusa nitong inaakit ang magagandang bagay, mga oportunidad, mabubuting tao, pera, at kahit mga himalang hindi mo inaasahan. Pero kapag ito ay mabigat, madilim o barado, itinataboy nito ang mga biyaya. Mapapansin mo ito kapag tila nakatigil ang iyong buhay, kapag nagsusumikap ka pero walang nagbabago, kapag ang pag-ibig ay laging dumudulas palayo, o kapag ang pera ay agad nawawala kahit dumarating. Sa kulturang Pilipino, madalas nating marinig ang tungkol sa usob, malas, at inggit, masamang tingin, kamalasan, o inggit ng iba. Kumakapit ang mga enerhiyang ito sa iyong aura na parang dumi na hindi nakikita. Hindi mo man makita, ramdam mo ang epekto nito. Bigla ka na lang pagod ng walang dahilan. Nagsisimula ang mga alitan na wala namang malinaw na dahilan. Nasisira ang mga plano. Hindi laging dahil nagkamali ka, minsan ay dahil sobra ng negatibong enerhiya ang nasipsip ng iyong aura mula sa paligid. Isipin mo ang aura bilang isang salamin. Kung natatakpan nito ng alikabok, hindi nito malinaw na maipapakita ang liwanag. Ganoon din, kapag napuno ng takot, galit, o selos ang iyong aura, hindi nito maipapakita ang mga biyayang ipinapadala ng universo. Ang magandang balita. Tulad ng salamin na pwedeng linisin, ang iyong aura ay maaari ring linisin at muling pasiglahin. Kapag maliwanag ang iyong aura, napapansin ito ng mga tao. Pumasok ka lang sa isang silid at bigla silang naakit sa iyo. Nagsalita ka at agad silang nakikinig. Hindi mo na kailangang habulin ang mga oportunidad, sila na mismo ang hahabol sa iyo. Iyan ang kapangyarihan ng malinis na aura. At narito ang sikreto, ang iyong aura ay tumutugon sa dalawang makapangyarihang puwersa, tubig at salita. Nililinis ng tubig ang enerhiya at lumilikha ng vibration ang mga salita. Kapag pinagsama ang dalawa, nabubuksan ang pagbabago. Ang paliligo na ginagawa natin araw-araw ay nagiging higit pa sa kalinisan. Nagiging ito ang iyong spiritual reset button, paraan para iwaksi ang bigat ng araw at pumasok sa bagong enerhiya. Ang kapangyarihan ng mga ritual na tubig. Ngayon na alam na natin kung gaano kahalaga ang iyong aura, mas lumalim tayo kung bakit ang tubig ang may sikretong susi sa paglilinis at pagbabago. Mula pa noong sinaunang panahon, ang tubig ay itinuring na higit pa sa pangangailangan para mabuhay. Sa iba't ibang kultura, mula sa mga ilog ng India, sa mga banal na bukal ng Europa, hanggang sa mga kabundukan ng Pilipinas, ang tubig ay palaging sagrado. Bakit?
Dahil buhay ang tubig. Dumadaloy ito, gumagalaw, nagdadala ng enerhiya. Nakakawalis ito ng dumi mula sa katawan, pero kaya rin itong hugasan ang bigat ng enerhiya mula sa espiritu. Sa mga pamilyang Pilipino, nananatili pa rin ang mga ritual na may kinalaman sa tubig. May mga matatanda na naghuhugas ng kamay matapos dumalo sa burol upang hindi makauwi ng masasamang espiritu. May iba namang nagwiwisik ng tubig sa pintuan para pumasok ang kapayapaan at pagkakaisa. At sa pang-araw-araw, mapapansin mo na matapos maligo sa isang nakakapagod na araw, mas magaang, mas payapa, at mas balanse ang iyong pakiramdam. Hindi lang ito pisikal na ginhawa, ito ay tugon ng iyong aura sa paglilinis na vibration ng tubig. Maging ang agham ay nagpapakita na ang tubig ay may kakayahang mag-imbak ng alaala. Natuklasan ni A.I. Masaru Emoto na nagbabago ang istruktura ng molekula ng tubig kapag na-expose sa positibo o negatibong salita. Isipin mo yon, kapag binigkas mo ang mga salita ng pagmamahal, pasasalamat, at kasaganaan malapit sa tubig, sinisipsip ng tubig ang enerhiyang iyon. At kapag niligo mo ito, pumapasok ang vibration sa iyong katawan at aura. Ngunit kung galit o takot ang naririnig ng tubig, dala rin ito ang bigat na iyon. Kaya naman napakalakas kapag pinagsama ang tubig at mga salita, ito ay pagsasanib ng pisikal at espiritual. Isipin mo ang tubig bilang natural na manggagamot. Kapag tumapak ka sa ilalim ng shower, hindi lang nito inaalis ang pawis at alikabok. Lumilikha rin ito ng panibagong simula. Bawat patak ay parang mensahero, dinadala ang lahat ng pasaning ayaw mo ng pasanin. Ito ang dahilan kung bakit madalas inirekomenda ng mga espiritual na manggagamot ang pagligo matapos dumalo sa matataong lugar, matapos ang pagtatalo, o kapag tila sunod-sunod ang kamalasan. Hindi mo man namamalayan, maaaring nasisipsip ng iyong aura ang enerhiya ng iba, at tanging tubig ang tunay na nakakapagpakawala nito. Maging ang mga pamahiin ng Pilipino ay nagpapakita rin ng katotohanan ito. Narinig mo na ba ang paniniwala na ang patak ng ulan sa balat ay nagdadala ng swerte? O na ang pagligo sa dagat tuwing mahal na araw ay nakakapaghugas ng karamdaman? Maaaring simple lang ang mga tradisyong ito, pero nakaugat ang mga ito sa universal na katotohanang nililinis ng tubig hindi lang ang katawan kundi pati ang espiritu. Ngayon, isipin mong pagsamahin ang banal na puwersang ito ng tubig sa kapangyarihan ng isang pangungusap, mga salitang maingat na pinili upang gisingin ang iyong aura at utusan itong magbago. Kapag binigkas habang naliligo, ang pangungusap na ito ay hindi lang basta lumulutang sa hangin, nagsasanib ito sa tubig na bumabalot sa iyo. At bawat patak na dumadampi sa iyong balat ay nagdadala ng vibration ng mga salitang iyon, nagpapadala ng mensahe sa iyong aura, bitawan ang dilim, akitin ang liwanag. Ang pangungusap ng pagbabago. Napag-usapan na natin ang tungkol sa aura. Napag-usapan na rin natin ang tungkol sa tubig. Ngayon, darating na tayo sa pinakapuso ng ritual na ito, ang pangungusap ng pagbabago. Alam mo, ang mga salita ay hindi lang basta tunog. Ang mga ito ay vibrations. Sa bawat pagkakataon na nagsasalita ka, nagpapadala ka ng alon ng enerhiya sa universo. May mga salitang bumubuo at may mga salitang sumisira. Ang isang simpleng salamat ay kayang lumambot ng puso. Ang isang sumpa ay kayang magwasak ng espiritu. Kaya lagi tayong pinaalalahanan ng ating mga ninuno, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Dahil ang salita ay may buhay. Hindi ito nawawala, hinuhubog nito ang iyong realidad. Ngayon, isipin mong pagsamahin ang katotohanan ito sa sagradong kapangyarihan ng tubig. Kapag naliligo ka, hinahaplos ng tubig ang bawat bahagi ng iyong katawan. Dumadaloy ito, gumagalaw at nakikinig. At kapag kinausap mo ito, dinadala ng tubig ang iyong mga salita sa iyong aura, nililinis ito at muling binabago ang vibration nito. Kaya naman ang tamang pangungusap, kapag binigkas sa tamang oras, ay nakagagawa ng napakalakas na pagbabago na nagiging sanhi para magningning ang iyong aura. At narito ang sikreto, simple lang ang pangungusap. Hindi ito komplikado o mahaba. Hindi kailangan ng kandila, barya, o insenso. Ang pangungusap ay ito. Pinalalaya ko ang bigat at tinatanggap ko ang para sa akin. Basahin mo ulit. Damhin mo ang kapangyarihang nasa likod ng mga salitang ito. Kapag sinabi mong kipinalalaya ko ang bigat, inuutos mo sa iyong aura na pakawalan ang lahat ng pasanin. Ang lahat ng inggit, malas, pagod, kalungkutan, hinuhugasan mo ang mga yon. Binibigyan mo ng pahintulot ang tubig na dalhin ang mga yon palayo sa iyo. At kapag sinabi mong, tinatanggap ko ang para sa akin, binubuksan mo ang sarili mo sa mga biyaya.
Hindi mo hinihingi ang para sa iba. Hindi ka nagmamakaawa. Kundi inaangkin mo lamang ang nakatakdang nakaukit na sa iyong pangalan, pag-ibig, pera, kalusugan, kapayapaan, at mga oportunidad. Gumagana ang pangungusap na ito dahil binabalansin nito ang dalawang puwersa, pagpapakawala at pagtanggap. Hindi maaaring maganap ang isa nang wala ang kabila. Kung kakapit ka sa bigat, hindi makakapasok ang mga biyaya. Kung hindi mo bubuksan ang iyong mga palad, hindi dadaloy ang kasaganaan. Pero kapag natuto kang magbitaw at tumanggap, sumasagot ang universo. Marami na ang sumubok sa praktis na ito at agad nakaramdam ng pagbabago. May ilan na nakaramdam na parang gumaan ang katawan, na parang may naalis na pasan. Ang iba naman napansin na nababawasan ang mga alitan, gumaganda ang swerte, at dumarating ang mga oportunidad na hindi inaasahan. Tahimik ang pagbabago ng aura, pero malakas at malinaw ang epekto nito. Paano isagawa ang ritual hakbang-hakbang? Ngayong alam mo na ang pangungusap ng pagbabago, mas lalaliman natin kung paano eksaktong isagawa ang ritual upang mabuksan mo ang buong kapangyarihan nito. Tandaan, ang pagkakaiba ng isang karaniwang paliligo at isang espiritual na paglilinis ay nasa intensyon. Kapag sinunod mo ang mga hakbang na ito, ang araw-araw na gawain ay nagiging isang sagradong practice. Ihanda ang isip at espasyo. Bago pumasok sa banyo o shower, huminga ng malalim ng ilang beses. Pumikit sandali at isipin ang lahat ng alalahanin, problema, at bigat na nakapatong sa iyong balikat na parang mabigat na bagsabihin sa iyong sarili, handa na akong bitawan ito. Kung maaari, panatilihing tahimik at malinis ang iyong banyo. May ilan na nagsisindi ng kandila sa labas ng pinto o nagpapatugtog ng banayad na musika. Nakakatulong itong ipahiwatig sa iyong espiritu na may espesyal na magaganap. Magsimula sa pasasalamat. Habang nagsisimula ng dumaloy ang tubig, bulungan ng tahimik na salamat. Pasalamatan ang universo sa pagbibigay ng buhay ngayong araw. Pasalamatan ang tubig sa pagdating nito sa iyong tahanan, handang linisin ka. Binubuksan ng pasasalamat ang iyong aura at inaanyayahan ang positibong enerhiya na makiisa sa ritual. Damdamin ang tubig. Kapag unang dumampi ang patak sa iyong balat, huminto muna. Huwag magmadali. Damhin ang sensasyon. Isipin mong dinadala ng tubig ang liwanag mula sa universo, hinuhugasan ang lahat ng bigat. Ilarawan sa isip na tinatangay nito, hindi lang ang pisikal na dumi, kundi pati na rin ang hindi nakikitang bigat ng inggit, galit, o takot. Bigkasin ang pangungusap. Ngayon, may intensyon, sabihin ang mga salita, pinalalaya ko ang bigat, at tinatanggap ko ang para sa akin. Maaari mo itong ulitin ng 3 beses, 7 beses, o ayon sa nararamdaman mo. Ang mahalaga ay hindi lang ang pagbigkas, kundi ang pagdama nito. Isipin mong hinihigop ng tubig ang lahat ng bigat sa bawat pagpapakawala, at unti-unting bumubukas ang mga pintuan sa tuwing sinasabi mong tinatanggap. Isalarawan ang iyong aura. Pumikit sandali habang patuloy na dumadaloy ang tubig. Ilarawan sa isip ang iyong aura bilang kumikinang na liwanag na nakapalibot sa iyo. Sa una, maaaring malabo o madilim ito. Pero sa bawat pangungusap na binibigkas mo, isipin itong nagiging mas maliwanag, mas malinaw, at mas makulay, parang bahagharing nakapaligid sa iyong katawan. Pinatitibay ng ganitong imahinasyon ang epekto ng ritual. Tapusin sa selyo ng pananampalataya. Bago matapos ang paliligo, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib at sabihin, tapos na. Nabago na ang aking aura. Ipinapaselyo nito ang ritual at sinasabi sa iyong espiritu na naganap na ang pagbabago. Hindi mo na kailangang maghintay ng patunay, nagsimula na ang pagbabago ngayon, pag-aalaga pagkatapos ng ritual. Paglabas mo ng banyo, iwasan ang masasamang salita o pagtatalo. Panatilihing payapa ang iyong enerhiya. Maaari ka ring magsuot ng mga damit na may mapuputing o maliwanag na kulay upang sumalamin sa sariwang enerhiya. Uminom ng 1 baso ng tubig upang manatiling nakaayon sa vibration ng paglilinis. Mga inaasahang pagbabago sa aura. Kapag sinimulan mo ng isagawa ang ritual na ito, maaaring itanong mo, paano ko malalaman kung nagbago na ang aking aura? Ang totoo, ang aura ay hindi sumisigaw, ito ay bumubulong lamang. Ngunit kung magiging mapanuri ka, mapapansin mo ang malinaw na mga senyales na ang iyong enerhiya ay nabago na. Mas magaang ang iyong katawan at espiritu. Isa sa mga unang pagbabago ay ang pakiramdam ng gaan. Naroon pa rin ang mga problema, ngunit hindi na ito parang mga tanikala na humihila sa iyo pababa. Mas malaya kang nakakakilos. Mas malalim kang nakakahinga.
Para bang ang pasan na hindi mo alam na dala mo ay biglang naalis. Biglang kapayapaan matapos ang gulo. Dati, maaaring punang iyong isipan ng ingay, walang katapusang pag-aalala, sobrang pag-iisip o stress mula sa araw-araw. Pagkatapos ng ritual, mapapansin mo ang mas tahimik na loob. Ang mga alitang dati ay madaling nakakapagpainit ng iyong damdamin ay biglang nagiging hindi ganoon kahalaga. Ang kapayapaan ay hindi mula sa labas, kundi mula sa iyong nilinis na aura na kumikislap ng katahimikan. Lumilitaw ang mga positibong senyales. Naniniwala ang mga Pilipino sa mga palatandaan, isang paru-paro na dumarapo malapit, bahaghari pagkatapos ng ulan, mga numerong paulit-ulit gaya ng 11 oras 11 minuto o 888. Hindi ito basta aksidente, ito ay mga kumpirmasyon. Kapag nagbago ang iyong aura, sumasalamin ang universo sa pamamagitan ng mga simbolo na nagsasabing, nakaayon ka na ngayon. Maaari ka ring managinip tungkol sa tubig, liwanag, o paglipad, mga imahe na nagpapahiwatig ng panibagong simula. Nagsisimulang maghilom ang mga relasyon. Ang mabigat na aura ay madalas humahatak ng mga hindi pagkakaunawaan at sigalot. Pero kapag maliwanag ang iyong aura, nag-iba ang tugon ng mga tao sa iyo. Nagiging mas malambing ang mga mahal sa buhay. Mas ligtas ang pakiramdam ng mga kaibigan kapag kasama ka. Pati mga estranghero ay maaaring bumiti o magpakita ng kabutihang hindi mo inaasahan. Ito ang iyong enerhiya na tahimik na kumikilos, muling hinuhubog kung paano ka tinatrato ng mundo. Mas madaling dumadaloy ang mga oportunidad at biyaya. Marahil ito ang pinakakapanabik na palatandaan kapag nagsisimulang bumukas ang mga pintuan ng buhay. Dumarating ang pera mula sa mga hindi inaasahang paraan. May mga alok na trabaho, pagkakataon sa negosyo, o bigla ang tagumpay sa mga personal na layunin na tila aksidente lang. Pero hindi ito aksidente, ito ay ang iyong aura na humihila ng biyaya ng mas malapit dahil hindi na ito barado. Nagigising ang panloob na kumpiyansa. Kapag malinis ang iyong aura, mas matatag ang iyong tindig. Hindi ka na nagdududa kung karapat-dapat ka ba sa pag-ibig, tagumpay, o kaligayahan. Sa kaibuturan mo, alam mong ang magagandang bagay ay nakalaan para sa iyo. Ang kumpiyansang ito ang lalo pang umaakit ng kasaganaan, lumilikha ng siklo ng positibidad. Mga afirmasyon at pagsasara ng enerhiya. Ngayong nauunawaan mo na kung paano gumagana ang ritual na ito at ang mga pagbabagong dala nito, ang huling hakbang ay iangkla ang enerhiyang ito sa iyong araw-araw na buhay. Napag-usapan na natin kung gaano kalakas ang mga salita. At kapag patuloy mong binibigkas ang mga salitang nagbibigay buhay sa iyong aura, lalo itong lumalakas bawat araw, dito pumapasok ang mga afirmasyon. Ang afirmasyon ay mga positibong pahayag na humuhubog ng iyong enerhiya at umaayon sa iyong espiritu upang makaakit ng kasaganaan. Kapag binigkas ito ng may pananampalataya, muling isinusulat nito ang programa ng iyong aura, mula sa pagharang ng mga biyaya tungo sa pag-akit ng mga ito. Narito ang ilang makapangyarihang afirmasyon na maaari mong gamitin, lalo na pagkatapos isagawa ang ritual ng paliligo. Ako ay liwanag, ako ay malaya, ako ay bago. Bawat patak ng tubig ay pinagpapala ako ng kapayapaan at kasaganaan. Pinalalaya ko ang lahat ng bigat at binubuksan ko ang sarili ko sa mga himala. Ang pag-ibig, pera, at kalusugan ay dumadaloy ng natural sa aking buhay. Bawat araw ay mas kumikinang ang aking aura, humihila ng kagalakan at tagumpay. Maaari mong ulitin ang mga afirmasyon habang naliligo, matapos magpatuyo, o kahit bago matulog sa gabi. Ang susi ay konsistensya. Tulad ng pagpapakain mo sa katawan gamit ang pagkain, kailangan mo ring pakainin ang iyong aura gamit ang mga salitang nagpapatatag dito. Ngayon, pag-usapan natin ang pagsasara ng enerhiya ng ritual na ito. Kapag sinabi mo ang pangungusap na, pinalalaya ko ang bigat, at tinatanggap ko ang para sa akin, at isinelyo ito gamit ang mga afirmasyon, higit pa ito sa isang ritual. Isa itong pahayag sa universo na ikaw ay handa na. Handa nang tahakin ang iyong tunay na kapalaran. Handa nang bitawan ang mga bagay na hindi iyo. Handa nang tuluyang tanggapin ang mga biyayang matagal nang naghihintay. Isipin mo ang iyong sarili isang linggo mula ngayon, araw-araw na isinasagawa ang ritual na ito. Ilarawan ang iyong aura na kumikinang na parang gintong liwanag na nakapaligid sa iyo. Makita ang sarili na naglalakad ng may kumpiyansa, nakangiti ng walang takot, at inaakit ang mga oportunidad ng hindi pinipilit. Ito ay hindi lamang imahinasyon, ito ang realidad na ikaw mismo ang lumilikha sa pamamagitan ng iyong enerhiya. Tandaan ang katotohanan ito, ang iyong aura ang iyong magneto.
Kapag ito ay mabigat, humihila ito ng higit pang bigat. Kapag ito ay magaan, humihila ito ng higit pang liwanag. Hindi ka walang magawa. Hawak mo ang susi ng sarili mong pagbabago, at nagsisimula ito sa isang simpleng paliligo, isang simpleng pangungusap, at isang makapangyarihang intensyon.